sana pagkaloob ng Panginoon yung tiwala na yung mga bagay nangyari kay Simon Sirini na katulong kung paano mapagaan man lang yung pasanin ng Panginoong Kristo para sa ating lahat. Hiningi ko na sana ako isang mapipili na maging instrumento sa pagbuhat sa kabigatan na dalang minsan lang maiisip, minsan lang nung umupo ako, nakatingala ako, parang meron akong pagdududa sa sarili, kaya ko kaya tinatanong ko, ano ba talaga ang papel ko sa PNE? Parang nag-reflect sa akin, siguro sa mga pangyayari, sa mga bagay na ginagawa ko sa PNE, nag-reflect sa akin na parang sa akin na-realize ko, kasama siguro sa sitwasyon sa buhay ko yung di lingid sa na yung pagbubuhat, halos inaako ko pag parang siguro isa na sa mensahe para sa akin na di man tayo pare-pareho ng kakayahan kung saan tayo pwede. Siguro naisip, isa na siguro yung sitwasyon na dumating sa buhay ko na kahit mabigat kaya nung nagpupo ako doon, nagbigay ako, hiningi ko sa kanya, Panginoon, kung yun man ang binigay mo sa akin, kung yun man ang yun man ang gawain ko sa PNE, ipagkaloob mo sa akin na laging masigla ang katawan ko, kayanin ko, hanggat kaya ko, nandyan ako. At darating na misyon, iniisip ko, pagtibayan ko yung isipan ko, kalooban ko na makasama at matulungan ko yung misyon, matuloy ako, katulong kapag bigay ng guide sa ibang mga tao na walang alam or kulang sa pagtitiwala sa Panginoon. Siguro sa itong sitwasyon na to, sa pagnilay-nilay natin sa 14 na Station of the Cross, ang na-reflect ko lang lahat ng babagay na pinaalala sa atin na ang Panginoon, malaki ang kanyang pagmamahal. Makasalanan ka man, kahit may duda ka man sa sarili na hindi ka pwede kasi naisip mo makasalanan ka, hindi ganyan ang pagmamahal sa Panginoon. Sabi niya, makasalanan ng tao, pero sinasabi pa niya, patawarin mo sila, Ama, dahil hindi nila alam kanilang ginagawa. So ang ko lang ko lang sa bawat isa sa atin, huwag tayong panghinaan ng pananalig sa Kanya. Kung makagawa tayo ng kasalanan, maraming pagmamahal ang Panginoon, maraming pagmamahal. Yun lang siguro. Amen. Yung sa akin yung nakanaat na kasi ako doon sa babasay niya yung tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya kaparusahan, tayo dapat ang tumanggap. So parang yung habang nagninilay ako kanina yung bigat na sinasabi dito na naging sanhi ng pagkadapa ni Kristo ay yung mga kasalanan ng mga tao na inako niya, mga kasalanan na dapat yung mga tao na yun yung bibigyan ng parusa, pero inako niya lahat yun, siya yung pumasan. Parang yung mga tao, yung mga tupang naliligaw na yun yung isa ko doon sa tupa na yun, na kung ano nung pinagagawa ko, na parang kahit hindi na ganun
nasusunod yung gusto ng Panginoon sa mga ginagawa ko, parang nagkakasala na ako. Pero patuloy ako sa ginagawa ko na yun. Then yun yung nagpapadagdag ng bigat na pinasan niya na na napasama din doon yung parang yung mga tao na hindi nila iniisip kung nasa tama pa ba yung ginagawa, ganun. So parang mas inano lang sa akin ni Lord na mahal kita, anak kita, kahit anong kasalanan ang gawin mo, kaya kitang patawarin. Yung mga nagagawa mo, aakuin ko bilang Panginoon, bilang Ama. So parang napaka-bless lang na isa ako dun sa mga sinalo niya. Sa dami ng mga pagkakamali. Yun lang. Sa akin, ang nakatukaw sa paghinangiray ko kanina yung station. Ako doon, hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun sa akin. Hanggang sa umakyat na tayo doon sa mga station. Yung pagdating ko doon sa 14, nung nabasa ko yung parang tumugma sa buhay ko na ang Panginoon namatay para sa mga kasalanan natin. Nabuhay rin para sa mga kasalanan natin, na mahal tayo ng Panginoon. Na kahit anong kasalanan na binigay natin sa Kanya, yung binaliwala natin siya, binaliwala ko siya, pero hindi siya tumalikod sa akin. Nagalit man ako sa mga tao, pero ang Panginoon hindi sa akin nagalit. Kaya sino ba ako na hindi magpatawad sa kapwa? Doon sa mga taong nakasakit sa akin, handa akong magpatawad. Kumbaga pinapatawad ko muna yung sarili ko para madali ko silang magpatawad. Tapos nung labas na yun sa nung pagpunta na natin dito, hindi ko alam na sasakay pala tayo ng bangka. Parang isang hamon naman sa akin. Kasi parang bumalik sa akin. Doon sa probinsya ng tatay ko kasi, munti kasi kami malunod din sa bangka. Dahil sa sobrang lakas ng mga alon. Kaya nung nag-uumpisa ng lumalim o lumakas yung hangin, yung galaw ng bangka, parang sabi ko, Diyos ko, parang ito na naman yung naranasan ko, naramdaman ko noon na takot. Kasi kumbaga makikita mo yung alon, parang tatabunan ka, mas malaki pa sa mga building. Pero sabi ko, bakit ba ako matatakot na, bakit ba ako matakot sa mga alon na to? Kasi alon lang yan sila, samantalang ako na kay Lord ako naglilingkod. Kung kulang ako sa pananampalataya, talagang matatalo, kumbaga mananalo yung kasamaan ko, yung nagtutukso sa akin. Kaya sabi ko, Lord, Lord, tulungan mo ako Panginoon na mas lalo ko pang patatagin yung pananampalataya ko sa iyo. Kasi alisin mo yung takot ko sa alon. Awa ng Diyos hanggang makarating tayo dito, yung sarili ko kumalma. Hindi ko lang pinapahalata kasi ayaw ko yung maging ako yung balakid niyo. Ako yung niyo na lalahanin. Kasi ako kanina nung umupo ako doon sa likod. Kumbaga parang pinahupa ko yung nararamdaman sa may likod. Kaya sabi ko, Lord, alisin mo sa akin yung takot na mawala na sana ko, kasi yun yung talaga, yung talagang parang nagkaroon ako ng phobia doon sa nangyari sa akin doon sa probinsya. Kaya malaki rin pasasalamat ko na napabilang ako dito, saka first time ko ma-experience na masarap pala sa pakiramdam. Yung habang papaakyat ka doon sa mga istasyon na may paakyat, may pababa, parang hinihingal ka, inaabot ka ng masarap naman yung karanasan. Yun lang maisishare ko sa inyo. Amen. Spotlight. Tukalan namin ng spotlight kasi sino next eh. Ang sa akin naman ang sa akin yung sa number 6, si Jesus sa sobrang bigat ng pasan-pasan niya
na krus ng kasalanan natin ng mga tao. Kinaya niya yung bigat na yon kahit nadapa siya, pero bumangon pa rin siya at pinagpatuloy niya pagpasa ng krus. Parang ano rin yun sa buhay ko kasi, re-reflect kasi yan. Parang kumbaga, yung mga dumating na sa punto na nabigo, maraming pagsubok, pero pilit kong bumabangon, pilit kinakaya dahil alam ko hindi ako bibigyan ng Panginoon ng lahat ng ito, lahat ng naranasan ko na hindi ko kakayanin. Kumbaga ang Panginoon kinaya nga niya na kung tutusin ang bigat na pinasa niya ay dapat hindi para sa kanya yun. Pero kinaya niya. Kasi kung ano man yung mga pagsubok nasa balikat ko, inihingi ko talaga ng tulong sa Panginoon na sana tulungan niya ako na kayanin ko pa rin para sa pamilya ko at siguro para na rin sa ano. Kasi minsan din yung masarap sa pakiramdam may lalapit sa'yo kahit sa maliit na bagay o kahit sa mga maliit na advice na hiningi sa'yo, may bibigay mo na nakakatulong ka din sa kapwa mo, gumaan yung kung ano yung mga bigat din na nararamdaman nila. Siguro inihiling ko rin sa Panginoon na lalo pa niyang palalimin yung aking pananampalataya sa Kanya na ano man yung mga pagsubok pa na kakaharapin ko ay makakayanan ko pa rin. Makakabangon, makakatay. Yun lang. Amen. Dito ba? Dito ba? Ay, Dalawa na. Ako muna natin mayang last. Sa akin, sa buong ano naman, simula 1 to 14, parang sampal na sa akin. Makikita mo yung paghihirap ni Jesucristo dahil sa ating mga pagkakasala, sa ating mga kasamaan. Pero ang pinaka-highlight doon is yung number 6. Na yung sobrang bigat siya sa kanyang pagpasal sa cross. maganda yung Dahil Yeah. sa ating kasamaan, dahil sa mga pinagagawa natin sa buhay. Pero pinaalala doon sa pagninilay na nag-reflect din sa akin na kahit gaano kabigat ang cross ng Panginoon ay hindi siya yung kahit nasusubasob siya, yung pagbibintang na nandyan na lahat sa kanya, yung sinaktan siya, lahat-lahat ng pagbatikos nandun sa kanya. Para nag-reflect sa akin. Ngayon, ang dala-dala ko ngayong cross is yung sigalot ng pamilya namin. Ang masakit na kalaban is pamilya. Nandun, pumapasok din doon yung pagbibintang. Ay, tanggalin mo nga. Sa amin lahat yung kami yung masama. Pero pinapaalala ng Panginoon doon na huwag tayong malugmok. Katulad niya, kahit gaano kabigat ng cross, masubsob bumangon. At saka huwag tayong magpalugmok doon. Kailangan natin yung pananampalataya natin, huwag din tayong bumitaw. Kahit gaano kalaki ang problema natin. At saka Ang daming gumagawa. ano talaga doon, daladalahin natin yung pagpapatawad at pagpapakumbaba. Nasa panahon ngayon, habag na lang siguro ng Panginoon na pag hinarap ko na yung mga tao na yun, yung pagpapakumbaba ay daladala ko. Kasi sa ngayon pag naisip ko sila, ang daming bakit. Kasi yung pagbibintang na yun hindi namin talaga ginawa. Daming saksi. Pero katulad nung ginawa ni Jesucristo, maraming saksi sa kanyang kapangyarihan sa paggawa ng mabuti. Bakit sinaktan siya? Bakit nilatigo siya, di ba? Na paglatigo niya, paghatak dala yung laman. Parang paghalit ng dala yung laman. Pero sa kabila ng lahat na
mapatawad pa niya. Sana, ganon din ako. Kasi palapit na yung pag-uwi ko kung paano ko sila harapin lahat. Kasi dalawang magkapatid, sobrang close yung pamilya namin. Kahit ngayon maisip ko, bakit ganon? Sila Noel saksiyan yung closeness ng pamilya. Dahil lang sa karampot, yung ari-arian. Wala yung sinasabi ni kapatid ko, below the belt na yung paninira sa amin. Yung lahat ng bintang sa amin. Pero siguro kikilos din ang Panginoon. At saka sa pag-uwi ko, dalangin ko na maayos ko. Yun yung layunin ko na matuldukan na. Kung sinasabi nga na huwag na lang daw magpansinan. Kung yun yung paraan, kahit hindi namin kasalanan ang gagawin ko, hingi ng patawad ko anong kasalanan ng pamilya namin. Kasi yun yung sinasabi na kami yung may kasalanan gagawin. At hindi man kami matanggap yung paghingi ng kapatawaran na yan, tanggapin. Kasi siguro sa tagal-tagal ng panahon kikilos. Sabi nga ni Lando, kahit gaano katagal, pag kumilos ang Panginoon sa buhay ng tao, walang imposible. Siguro sa ngayon siguro pwede silang mag-i-enjoy sa poot nila sa amin. Babayaan lang muna. Darating ang panahon, pag ang Panginoon ang kumilos, kahit gaano mo kasama, mangyayari at mangyayari. Magbabago din ang tao, pero hindi natin masabi. Yun nga, habag lang ang Panginoon, grasya ng Panginoon lang. Yun lang siguro. Kaya yung pag-asa at pananampalataya nandun pa din. Amen. Sa akin naman doon sa sa simbahan. Yun kumanta yun Usana. Parang kaya. Parang lumipad kasi yung ibon dalawa. Tapos parang umano sa ko yun. Kaya hangin. At saka isa pa doon sa nangalawan. Bakit hindi pa? Bigay sa akin ng pare, parang ang bigat ng pakiramdam ko sa kaya. Tapos parang nanikip yung dibdib ko doon. Tapos nung nakabalik na ako sa upuan, nagdasal ako na Tapos unti-unti naman nawala. Kasi kung tuloy-tuloy yun, masama yun. Kaya siguro inano rin ng Panginoon, pero hindi ko na anuan yung mga sa paikot. Yun lang. Amen. Dan na? Ay, dan na. Ayun. Si Yuki po. Ay. So, mamaya,